Para sa kanya, sabi ni Erap, ang barkong iyon ay patunay na hindi tayo susuko. Ngayon po ay muli natin pag-uusapan ang ating diskusyon tungkol sa West Philippine Sea sapagkat marami pong nag-request ng mga subscribers at regular viewers ng ating YouTube channel na kung maaari ay dagdagan pa ang impormasyon tungkol sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa ating karapatan dyan sa Kalayaan Group of Islands. At lalong-lalo na ano ba ang dahilan bakit ang ganyan nakabalandra pa din dyan yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Umpisahan po natin sa isang katanungan. Did you know that one of the Philippines' boldest moves to defend our West Philippine Sea started with a single order? From whom? From former President Joseph Erap Estrada. Kung titignan niyo po yung barko na yon, yung lumang barko na yon, bakal kinakalawang. Pero it's actually a genius strategy that's kept our flag flying for 25 years now. Titingnan mo yun doon na nakasadsad na sadyang sidadsad dyan ng ating pamahalaan. Pero may dahilan kung bakit, kunwari, accidentally, nasadsad ang barko na yan sa Ayungin Shoal. Taong 1999 na itong China ay talaga namang nag-take over na dyan sa Mischief Reef. And ang ating pong bansa ay wala na talagang options eh. Wala tayong billions of pesos na budget for a military base. Pero without ka, during that time, we had a president with a plan. Okay? Dito pinag-isipan ng kanyang mga presidential advisors, no, ng kanyang administrasyon, kung paano makokontra itong ginagawa ng China na palapit na ng palapit, no, sa ating exclusive economic zone, pati dyan sa Palawan. So si Erap tiningnan ng isang World War II ship na pagmay-ari natin, and he saw something no one else did. A permanent symbol of our sovereignty. Today, we're revealing how this one decision changed the game forever. This is the untold story of the BRP Sierra Madre. Okay, so it was actually a very brilliant move on the part of the Philippine government. That is why nandiyan yung BRP Sierra Madre. Okay, so tingnan natin ang utos ni Erap noong 1999. Paano naging isang bayaning simbolo ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Very strategic yung decision na ginawa ni Erap Estrada nung siya ay presidente pa. Yung yung sinasadyang pasadsarin yung barko doon sa Ayungin Shoal. Alam niyo po, kasi yung barko na yon nagsisilbi talaga sa ngayon bilang tahanan na soberenya ng Pilipinas. Ganun siya kaimportante. Si Erap, no, si Pangulong Joseph Erap Estrada, ang pinuno na nagbigay ng makabagong at makatatag na estratehiya para ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. It was in July 9, 1999. Inatasan niya ang mga opisyales natin, no, diyan sa West Philippine Sea na sadyang isadsad ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Isa po itong desisyon na ngayon ay kinikilala bilang isang henyong hakbang para itatag ang ating presensya at ipaglaban ang ating soberenya. Ganun siya kaimportante para sa ating bansa. Sa kanyang sariling mga salita noong panahong iyon, binanggit po ni Pangulong Erap Estrada, and I quote, "Hindi natin kayang hayaan na basta na lang kunin ng iba ang mga lugar na dapat ay sa atin. Kailangan natin ng isang paraan na magpapatunay na ito ay parte ng ating bansa. Isang simbolo na hindi mawawala at hindi mababago." Okay, so yan ang kanyang mga binanggit na pananalita during his time as President of the Republic. So bakit kinakailangan natin ng mga ganong klaseng estratehiya? Bakit kaya? Ano kaya ang naging dahilan? Yung pong desisyon na yun ni Erap ay hindi po basta-basta yan. Ito po ay batay sa matinding pangangailangan at masusing pag-aaral ng sitwasyon. Kasi pinapaikot tayo ni China eh. Ginunggulangan tayo eh. Kung ano yung pinipresenta sa atin.
Andiyan dyan yung 10-9, kung ano-anong historical background tungkol dyan sa Palawan, tungkol sa West Philippine Sea. No? Talagang gustong agawin ng China ang West Philippine Sea. Pero bago pa man ang utos ni Iraq, inuokupahan na ng China ang katabing Mischief Reef at nagsimulang gumawa ng mga pasilidad na pinangalanan nilang fishermen's shelters. Ngunit kalaunan ay naging military base na. So, inuunti-unti tayo actually. Ito ay nagbanta hindi lamang sa ating mga karapatan, kundi pati na rin sa seguridad ng ating bansa. Kasi napabayaan to noong nakaraang administrasyon. Pinasok na tayo, palapit ng palapit sa Palawan. So dahil may kakulangan sa pondo, no, para sa permanenteng base diyan sa lugar na yan, ang ating bansa wala tayong budget no, para sa defense. Limitado ang budget for defense during that time. So kailangan gumawa ng isang epektibong strategy. Walang sapat na pondo para itayo ang mamahaling military base sa mga lugar na yon. Kaya kailangan na isang paraan na mura pero epektibo at makakapagtanggol sa ating soberenya at karapatan ng ating bansa. Alam niyo po yung Ayungin Shoal, ulitin ko na sabi ko nito kagabi, nasa loob po yan ng ating exclusive economic zone ayon sa batas ng dagat, yung United Nations Convention on the Law of the Seas. So, yan ay pinagtibay sa The Hague, no? Ang pagkakaroon ng presensya rito ay mahalaga para protektahan ang ating karapatan sa yamang dagat. Kabilang na doon yung malalaking deposito ng isda at posibleng reserba ng langis at natural gas. Di ba, kamakailan lamang nakadiskubre nga ng natural gas dyan sa Malampaya, di ba? So, kaya ganun din ka-interesado ang China na kuhanin nila yung lugar na yan kasi mayaman yan no? Mayaman na lugar yan. So, nung panahon nga ni Erap, hindi lang basta pagpapasadsad ng barko ang plano ni Erap. Hindi lang basta pinasadsad yun doon. Ito ay isang detalyadong strategy na inihanda kasama ang mga opisyal ng Philippine Navy at Department of Defense, no? At Department of Foreign Affairs. Yung BRP actually, yung BRP Sierra Madre ay actually luma na yun no? Na tank, ano tawag dito? Tank landing ship yan na ginamit pa noong World War II. So, at talagang luma na, no? Kaya ngayon nga kinakalawang yan. Pero ipinadala yan patungong Ayungin Shoal kasama ang mga sundalo ng Naval Forces West at kargamento na mga gamit pangkabuhayan at militar. Sa pamamagitan ng pagpababa ng mga timba ng buhangin sa barko, sadyang hinayaan itong lumubog at makadikit sa bahura, no? Ang operasyon ay pinamunuan ni Commodore Ernesto de Leon na sinunod ang eksaktong tagubilin mula sa Malacanang. Palabasin mo ang aksidente, isadsad mo yan, BRP Sierra Madre, dyan sa Ayungin Shoal. Ang utos ni Erap, no? Pinag-utos ni Erap na ang barko ay gawing permanente na tahanan at base ng mga sundalo ng Pilipinas. Mula noon, patuloy nang binabantayan ng mga tauhan ng Philippine Navy na nagpapalitan ng pwesto tuwing ilang buwan. Ayon kay Erap, ito ang kanyang paniniwala, itong barkong ito, itong BRP Sierra Madre, ay hindi na lamang isang sasakyang pandagat. Ito ay isang watawat na nakabaon sa dagat na nagsasabi sa buong mundo na ito ay Pilipinas. Yan, sinabi yan ni Erap at miski i-research niya. Makikita niyo yan sa mga news way back in 1999. Sabi niya, ito ay naging simbolo ng tapang at paninindigan ng ating bansa, BRP Sierra Madre. Dahil aktibong barko ng Philippine Navy ang BRP Sierra Madre. So, anumang pagtatangka na alisin o saktan ito ay ituturing na pag-atake sa mismong Pilipinas. Kaya hindi ito magalaw-galaw ng China. At madadali sila dyan pag pinakailaman nila yung barko na yan kasi active yan, may sundalo sa loob. Kaya nga patuloy yung pagre-repair dyan at patuloy yung pagsusupply natin ng mga importanteng materyales dyan at pagkain na rin para mag-survive yung mga sundalo na kasan dyan. Pero maganda ang loob niyan. Inayos yung kitchen at yung mga kwartong tinitiran ng mga sundalo. Pag pinakailaman niya, pwede mag-trigger no, sa Mutual Defense Treaty. Kasama ang Estados Unidos na nagbibigay sa atin ng dagdag na proteksyon. Kaya hindi nila
magalaw yan dahil doon sa Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. Kasi pag inatake nila yan, ibang usapan yun. No? Papasok ang Amerika. Sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaroon ng mga sundalo at pagpapanatili ng barko, kabilang ang pagkakaroon ng mga pasilidad, ang ating presensya dyan sa West Philippine Sea ay buhay na buhay at nabibigyan ng proteksyon ng ating mga karapatan. No? At hindi pwedeng pumasok ang China dyan. At actually, yan ang lumalabas na first line of defense ng ating bansa dyan sa area na yan. Kung kaya't although mayat-maya nakapalibot ang mga barko ng China dyan, pero hindi nila magalaw yung barko na yan. No? The moment na galawin nila yung BRP Sierra Madre, definitely papasok ang Amerika sa eksena. So upang mas maunawaan natin ng lubos ang kahalagahan ng desisyon ng dating Pangulong Joseph R. Estrada, kilalanin po natin ang mga naging batayan o basihan, no, ng ating pag-angkin dyan sa Kalayaan Group of Islands. At simulan natin to sa pagkakatuklas ng isang negosyante, may-ari ng Philippine Maritime Institute or Philippine Maritime Colleges na yata ito ngayon, isang negosyante, pangingisda at abogado na si Tomas Loma. Na-discover niya yung Kalayaan Group of Islands noong 1956, no? At inangkin niya yung mga isla na tinawag niyang Freedom Land. Ito na-discuss ko na kahapon sa nakaraang episode, no? At kung paano natuklasan ni Loma yan. At dahil nga doon sa naging agresibo ang mga Inchik, mga Taiwanese, Vietnamese na akinin din ang Group of Islands, dumeklara si President Marcos, no, na isang Presidential Decree 1596 noong 1978. Formal na itinatag ng ating dating Pangulo ang Municipality of Kalayaan sa Palawan na kinabibilangan ng Ayungin Shoal at iba pang isla sa Kalayaan Island Group. Yan yung isa sa mga naging batayan ng ating bansa. No? At kaya para maging effective yung occupation, nilagay ng mga tao, munisipyo, eskwelahan, pier, lahat yun. Lahat nilagay para maging atin yung lugar na yan. Pangalawang batayan yung arbitral ruling. Yung Permanent Court of Arbitration sa The Hague na walang legal na basihan daw ang 9-line ng China at kumpirmadong nasa loob ng ating exclusive economic zone ng Ayungin Shoal. Sinabi pa ng desisyon na ang pagkakaroon ng China sa mga lugar na yun ay labag sa batas yung pagpasok-pasok doon ng China. Pwede silang dumandar yung right of innocent passage, pero yung pumasok doon magpatrol-patrol, hindi pa pwede yun. So yung BRP Sierra Madre na yan, kaya nandiyan yan, yan ang nagpapatunay ng simbolo ng ating soberanya, yung ating pag-ibig sa ating bayan. Kaya nandiyan yan. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at patuloy pa rin binabantayan ng ating mga bayaning sundalo. Maraming sundalo doon sa barko na yun. So nung nagpahayag si Erap noong 2025, na sinabi niya na nalulungkot ako na hanggang ngayon ay kailangan pa rin manatili doon ang ating mga sundalo. Ngunit pinagmamalaki niya rin, sabi niya na sila ay patuloy na nagtatanggol sa ating bansa. Para sa kanya, sabi ni Erap, ang barkong iyon ay patunay na hindi tayo susuko. Yung naging strategy na yun ni Erap, no, na kunwari aksidente na isinadsad yung barko sa Ayungin Shoal, yung BRP Sierra Madre, ay isa pong ebidensya, isa pong pagpapatunay na epektibo yung kanyang ginawa in 1999. Dahil pinapanatili nito ang ating presensya sa lugar na yon sa loob ng mahigit ng 25 years nasa 26 years na yata. Ayan ay nagsisilbi din yung babala sa sino mang gustong saktan ang ating mga karapatan sa area na yan. So hindi ka basta pwedeng pumunta dyan. At yan ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban, no, ang kanilang mga karapatan. At yan ay nakatulong yan na makakuha ng suporta mula sa ibang bansa na naniniwala sa katarungan at batas ng dagat. At kung maalala nyo rin ngayon, yung mga pumupunta dyan sa area ng Ayungin Shoal, sa Kalayaan Group of Islands, may mga camera na silang dala, may mga drones, di ba? Para may katibayan tayo kapag lumukol-lukol itong mga Egypt na to, may pakikita tayo sa ibang bansa na talagang sila ay agresibo at nagbabiolate ng ating mga karapatan dyan sa West Philippines. Kaya kung mapapansin nyo, hindi sila masyadong makakilos ng gusto, no? Although patuloy ang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda. So yung utos ni Pangulong Joseph Estrada na ilagay ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay hindi lamang po isang desisyon ng isang pinuno. Ito po ay isang pamana na nagpapakita ng kung paano maaaring gamitin ang katalinuhan, pag-iisip at pagmamahal sa bayan para ipagtanggol ang ating teritoryo.
Ito po ay patunay na hindi kailangang magastos o marahas para manalo sa isang laban. Kailangan lamang ng tapang, talino, at malakas na pananindigan. Tulad ng sabi ni Hirap, ang ating soberenya ay hindi nabibili o naibibigay. Hindi yan pwedeng ipamigay. Katulad ng gusto ng ilang mga opisyalis ng ating pamahalaan. Uulitin ko ang sabi ni Hirap, ang ating soberenya ay hindi nabibili o nabibigay o binibigay sa ibang bansa. Ito ay ipinaglalaban at pinapanatili ng bawat Pilipino.